Hello, is Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung anong mga messages ninyo. Scorpio, drop your shields. Okay? Iniimbitahan kayo rito ng spirit to drop your shields. Ibaba din ninyo yung shield ninyo, yung protection ninyo na binalot ninyo sa sarili ninyo. Kasi baka naging overprotected din kayo sa sarili ninyo. Baka nasobrahan, no? Nasobrahan naman kayo ng protection to the extent na siguro kahit mga opportunities, hindi na ninyo binibigyan ng pagkakataon sa sarili ninyo, sa buhay ninyo na makapasok. Feeling ko rito, meron ditong paparating na oportunidad, you know, and siguro, baka yung opportunity yan, mayroong tao na po pwedeng mag-o-offer nito sa inyo. At kaya kailangan ninyo na ibabandin muna yung shield ninyo, yung protective shield ninyo sa sarili ninyo para na ma-welcome muna ninyo, ma-consider man lang ninyo, mapakinggan ninyo kung anong sasabihin ng taong ito na maghahatid ng opportunity sa inyo. Kasi maaari na super protective kayo sa sarili ninyo because siguro mayroong nangyari in the past na nadala kayo. As in, siguro nabudol kayo, na naloko kayo, kaya ng bonggang-bongga siguro. Kaya natuto kayong proteksyonan yung sarili ninyo rito, no? And you're not, hindi na kayo yung basta-basta nakikipag-usap sa kung kanino man siguro. Or alam mo yun, nakikipag-usap kayo pero hindi na kayo nagtitiwala sa kanila. So, kaya naging ganon siguro, no? Pwede rin naman na hindi, no? It could be a different scenario sa buhay ng iba sa inyo. Pero, yun lang din na napipick up ko dito. Kaya siguro super shielded na kayo, no? Pero ngayon, no, you're being asked to drop your shields kasi baka panahon na din, no? Ngayon na mag-welcome ka ng mga bagong tao sa buhay mo or kilalanin. Pero syempre kailangan mong kilalanin, 'di ba? Kailangan mo din na gamitin mo yung sarili mong judgment din, no? Para sa pagkilala ng mga taong ito, kung sino ang muli mong pagkakatiwalaan, yung ganon. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Ayan, so magandang realization din ito na kailangan mo talaga na mag-take action if you want some change sa buhay mo. Kung gusto mong mag-adjust, kung gusto mong maging mas maayos, no, ang ganap sa buhay ninyo. Merong mga bagay na kailangan kang i-adjust. Merong mga bagay na kailangan mong gumalaw, kailangan mong ayusin, 'di ba? Yung ganon. At maaari isa dito sa kailangan mo sigurong gawin sa ngayon, eto nga, no, yung ibaba muna yung protective shield ninyo sa sarili ninyo at subukan yung muli, no, na magkausap ng ibang tao, subukan yung muling mag-welcome ng mga tao na maging parte ng buhay mo, pero kailangan, no, na maging din talaga, maging maingat ka na sa ngayon, okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And maraming salamat, Scorpio, for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, maraming salamat din sa mga cross-watchers na nandito. At saka kung gusto po ninyong mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Okay? Thank you. So, we have King of Swords. Baka ang iba sa inyo rito is needing some help, no? Maaaring related yan dito sa Five of Pentacles. Kasi baka ang iba sa inyo dito may problema sa pera or baka problema sa mga pinoproseso ninyo. Narinig ko loan, baka ang iba sa inyo dito merong loan na in-apply and baka nagkaroon ng problema for whatever reason, may problema. So, yun ang maaaring ipapakiusap mo dito kay King of Swords. Maybe you are going to consult dito sa kung sino man ito
seeking of Swords, na maaring ito yung merong expertise doon sa problema mo. Kaya maaring siya yung kakausapin mo. You're going to ask for advice. You're going to ask for help, no? Or assistance sa kung ano ang dapat mong gawin. So, yun ang napipick up ko dyan for some of you. Maaari din ang iba sa inyo rito is thinking, maaring hindi naman talaga namomroblema sa pera, maaring hindi naman talaga nagkukulang ng pera, pero this is overthinking, overanalyzing things. Baka meron ditong mga thoughts na pumapasok sa isip ninyo na what if, 'di ba? Ganito ang mangyari sa akin. So, papaano na yung pera ko? Or what if, 'di ba? Matanggal ako sa trabaho or hindi mag-prosper yung business ko, 'di ba? What's gonna happen to me? Yung mga ganon. So, maaring may mga worries ang iba sa inyo dito regarding money. Okay? So, and you know what? Lagi ko namang sinasabi, 'di ba? Na what you are thinking is what you are going to create in your life eventually. Kaya maging aware kayo and maging maingat kayo sa kung ano ang iniisip ninyo, because one day that is going to turn into action, and ang magiging resulta nito ng pag-take action mo is kung ano ang reflection, no, na reflection ng kung anong inisip mo. Yun ang lalabas sa 3D reality mo. Kaya do not worry about money matters. Huwag kang mag-worry about anything. Kasi worry is a negative energy, and that's going to attract more negativity in your life. And you don't want to see negative situation in your life as much as possible, hindi ba? Kaya wag na nating isipin yon. Wag na nating problemahin. Unang-una, kung hindi pa naman talaga problema, wag nating isipin. Wag tayong mag-attract ng problema. Wag tayong mag-attract ng negative situation. Okay? So, tanggalin nyo kung ano yung mga worries ninyo surrounding money. Lalo-lalo na kung hindi naman talaga yan nangyayari pa. 'Di ba? Nag-i-anticipate lang kayo. Okay? So, we also have 6 of Swords. This is beautiful energy kasi moving on ito. So, ibig sabihin, magte-take action na kayo. You're going to make a change in your life. Kaya you are heading towards a new path. Meron ditong relocation, meron ditong paglilipat ng place of residence, bahay, trabaho, siguro, career, mag-change kayo. Meron talagang malawakang pagbabago na magaganap dito sa buhay ng iba sa inyo. Okay? Pero this is your tagumpay. This is your success. Kasi yung pag-alis ninyo dito ay na to, parang trophy nyo na ito. Kasi ang pangyayari dito kay 6 of Swords, yung energy niya, manggagaling dito kayo sa isang sitwasyon na madilim. This is a difficult situation na iiwanan na ninyo kasi hindi na to nakakatulong sa inyo. This is unhealthy. This is toxic situation na po pwedeng pinanggalingan ninyo rito. Kaya yung pag-alis ninyo rito, yung pagdedesisyon ninyong umalis, at yung pag-alis mismo ninyo na magkikreate kayo ng bagong buhay para sa sarili mo, that is already your success and that is already your trophy, kumbaga. Kasi nakawala ka na doon sa, naglakas ng loob ka na makawala, no? Or naglakas ka ng loob na to get away, no, from that toxic situation sa buhay mo, hindi ba? So, what else? We have the Queen of Pentacles. Ayan. So, this is really beautiful. Kung kaya wag kayong mamroblema sa pera. Kaya wag kayong mag-negative thoughts or negative energy. Mag-project kayo ng positivity instead para mahatak ninyo lalo ito si Queen of Pentacles. This is lucrative offer na po pwedeng dumating sa inyo. Meron ditong offer na pwedeng dumating, baka merong opportunity rito na pwede ninyong applyan na magkakapera kayo, or maaaring ito yung magiging permanente ninyong trabaho or permanente ninyong source of income, so this is abundance and prosperity energy sa Queen of Pentacles. So maaaring ito na yung simula ng pag-asenso ninyo, 'di ba? So what else? We have 2 of Swords, decision.
making ang kailangan ninyong gawin. Maaring related ito dito sa Six of Swords. Kasi maaring ito yung dati, natagalan siguro kayo na makaalis, makawala sa sitwasyon na to, sa difficult situation na to, because you were experiencing indecision, hindi ninyo ma-figure out kung anong gagawin ninyo, kasi maaring, alam mo yun, nagpo-procrastinate kayo, maaring yung palipat-lipat yung isip ninyo, maaring hindi kayo naging sure sa gagawin ninyo, kaya maaring ganito ang naging sitwasyon, no? Also, si Two of Swords, maaring it could be something else then, maaring hindi rin ito related dito, it could be a different scenario, no, for others of you. Baka meron din kayong gustong pagpilian dito, kasi nga baka may offer na kayo ng trabaho or opportunity na magkapera, 'di ba? Or madagdagan ng hanap buhay, something like that, or magdagdagan ng source of income. At maaring yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan, pag-isipan, kasi maaring yung mga offers na to, hindi lang iisa, hindi lang dalawa, at kailangan ninyong pagpilian. Kailangan ninyong mag-weigh things out, 'di ba? Para na makuha ninyo yung best para sa iyo. Kaya maaring naguguluhan kayo. And we also have the Five of Swords. So, this is internal conflict. So, definitely, kasi nga, naguguluhan kayo or maaring hindi ninyo maisip dito kung alin dito yung best para sa'yo. Ito yon, no? This is internal conflict. Nag-iisip at nag-iisip na may problema kayo rito. Kasi, yun nga. So, you know what? You can tune into your intuition, kasi your intuition and you will always send you a signal, no, kung alin dyan ang dapat para sa iyo, or kung ano yung best para sa iyo. Okay? Or kung gusto ninyo magtanong-tanong kayo, you can ask someone katulad ni King of Swords. This is someone na merong expertise doon sa mga bagay-bagay na kung anong pinoproblema ninyo, or kung ano yung hindi ninyo mapag-isipan ng maayos, 'di ba? Reach out to someone na makakatulong sa iyo. If you need to gather facts or more information para makatulong sa inyo na magkaroon kayo ng direksyon, then do it. 'Di ba? Huwag kayong mahihiya na kumonsulta sa kung kanino man or humingi ng tulong from someone. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.